Ikapeto ng Oktubre 2025, isang napakalaking balitang pampolitika ang bumulaga sa publiko. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla bilang bagong ombudsman ng Pilipinas. Isang desisyong agad na umani ng sari-saring reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ayon sa opisyal na anunsyo mula sa Malacanang, napili si Remulla para pamunuan ng Office of the Ombudsman matapos ang pagreretiro ni Samuel Martinez. Ang tanong ng marami, ano ang magiging epekto nito sa kampanya laban sa katiwalian sa gobyerno? Si Boyeng Remulla ay isang veteranong politiko at abogado. Nagsilbi bilang representative ng Cavite, naging House Majority Leader at nitong mga nakarang taon ay tumayong Secretary ng Department of Justice mula pa noong 2022. Kilala siya bilang matibay na kaalyado ni Pangulong Marcos at isang aktibong tagapagtanggol ng mga patakaran ng administrasyon, particular sa mga isyong legal gaya ng red tagging, ICC investigation at iba pa. Ngunit ngayong siya na ang mamumuno sa Office of the Ombudsman, isang independent constitutional body na dapat nagsusuri sa mga reklamo laban sa mga opisyal ng pamahalaan, kabilang na ang mga nasa pinakamataas na posisyon. Natural lang na maraming tanong ang lumitaw. Ayon sa ilang mambabatas at civil society groups, problematika umano ang pagtatalaga ng isang malapit sa Pangulo sa isang posisyong dapat ay walang kinikilingan. Paano natin masisigurong patas ang investigasyon? Kung kaalyado ng administrasyon ang mamumuno rito, ani ng ilang kritiko. Sa legal na pananaw, walang hadlang sa pagkakatalaga kay Remulla, lalo na't kwalipikado siya batay sa batas. Isang abogado, may malawak na karanasan sa batas at pamahalaan. Ngunit ang mas mahalagang tanong ngayon ay ito. Kaya ba niyang panatilihin ang pagiging independent ng ombudsman? Ang tanggapan ng ombudsman ay tinatawag ding tanod bayan, tagapagtanggol ng bayan laban sa katiwalian. Isa ito sa mga natitirang institusyong inaasahan ng taong bayan na magsuri, mag-imbestiga at magpanagot ng mga abusado sa kapangyarihan. Kaya't ang pagiging makatarungan, patas at walang kinikilingan ng bagong ombudsman ay hindi lamang usapin ng legalidad, kundi ng tiwala. Ngayong opisyal na siyang nanungkulan, ang tanong ay hindi na lang kung karapat-dapat si Boyeng Remulla, kundi kung kaya ba niyang iwaksi ang duda ng publiko at patunayan na ang kanyang pagkakatalaga ay hindi isang hakbang palayo sa hustisya, kundi patungo sa tunay na pananagutan sa pamahalaan. Ang mata ng bayan ay nakatutok at ang tanong ng marami, may ombudsman pa ba ang taong bayan o isa na lang itong extension ng Malacanang?